Sambahan, palapakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo ay andito, nagtagumpay tayo, at tayo ay muling nagpapalakasan sa presensya ng Panginoon dahil yun ang utos ng Diyos. So, salamat sa bawat isa at good morning din po sa mga kasama namin ngayon sa online. Salamat po habang may chance at merong wifi o may load, ay kami po ay nakakapag-online. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa mga kapatid ko na nakasama namin sa Fire Up doon sa 2 araw ba yun? Purihin ang Panginoon na ang gusto ng Panginoon tayo ay patuloy na lumalim sa pananampalataya. Patuloy tayong mag-apoy, patuloy tayong mapuspos ng kanyang presensya upang bawat problema at pagsubok ay ating mapagtagumpayan. Yun ang gusto ng Panginoon tayo ay nag-aapoy dahil tandaan po natin, sabi sa Biblia, isusuka ng Panginoon ang yung mga malahininga. So gusto ba nating isuka tayo ng Panginoon, mga kapatid? O kaya nga po napakahalaga na tayo magpatuloy na mag-apoy, magpagamit sa Panginoon dahil kalugod-lugod sa Panginoon yung mga ginagawa natin. Kasi yun ang kanyang kalooban. Maglingkod tayo, iniligtas tayo ng Panginoon para tayo ay maglingkod sa Kanya at para abutin din ang ating mga kapatiran. Kaya po salamat sa mga testimony nyo. Nakakatuwa naman nakakatuwa doon na yung kay Ate Adela. Yung Panginoon ay gumagawa na sa kanyang buhay, ay talagang ayaw niya lumalaban So pag yung po mga ganon na fire up o retreat, talagang, kaya nga po tayo hindi pinauwi ng bahay. Tayo ay ini-incubate para yung presensya ng Panginoon ay patuloy nating maranasan. Kaya lamang po, ay hindi pa naiintindihan ng kapatid, kaya talagang ayaw niyang matumba at siya'y kumakapit sa bangko, Pero next time na tayo dumalo uli ng mga fire up, hindi po tayo matakot kasi presensya ng Panginoon po ang kasama natin doon. Amen? Tamo nakati. Parang si Pedro. Ay, sabi ni Pedro, Lord, pwede ba lumakad sa tubig? Ay, lumakad nga. Nakababa sa dagat, sa tubig. Ay, nung makita yung alon, ay lumubog. Ganon din po yun. Nung nakita ni kapatid yung tiles, baka siya bumagsak. Ay, di humawak siya. Hawak. Yung iba nagkakapuspusa na siya. Nakaganon. Ayan. Oo, sa susunod, opo, at least yung experience natin na ganun pala yung sinasabi na mapuspos ng presensya ng Panginoon. At alam ko ito'y naiintindihan na unawaan ng mga kapatid na nasa online na matatagal na sa atin. Dito po kasi sa aming bahay-sambahan, mga nag-uumpisa lamang po. Kaya po hindi pa ganon katindi yung kanilang pagkaunawa sa ginagawa ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Mga baguhan pa lang po kami dito, pioneering church. Kaya po talagang nagbibuild pa Panginoon na yung pananampalataya nila ay tumibay at tumatag. So, purihin ang Panginoon. At salamat po sa Panginoon at tayo nakadalo ng ganon. So, dagdag po yan paglakas ng pananampalataya ng bawat isa. Kasi sabi doon, mapalad yung nagsasaliksik na mapuno o mapuspos na presensya ng Diyos. So magandang umaga po sa mga nasa online. Magandang sa Amerika gabi. Magandang gabi po, Sister Mercy. Salamat po sa inyong buhay. Salamat po sa mga suporta para sa mga gawain. To God be the glory. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At yung mga iba pang kapatiran, magandang umaga, Sister Lucy. Hindi ko po makita yung iba. Kung nasa na po, Sister Lucy. Basta po meron po tayong kasama na 5 na nasa online. Salamat po sa inyo 5. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At nawa po, anuman po yung mapulot natin na salita ng Diyos, yun po yung magbibigay sa atin ng aral para tayo ay lalong lumalim at tumibay sa pananampalataya. Purihin ng Panginoon. Ang nakikita ko lang po dito ay 5. Pero purihin, sabi nga doon, may 2 o 3 ka nakasama na nakikinig na salita ng Diyos. Nasaan ang Panginoon? Nasa kalagitnaan na natin. Kaya panampalatayahan natin yon. Kaya magandang umaga. At tayo po ay dadako na
sa ating word of encouragement sa umagang ito. Pumunta po tayo sa Efeso. Efeso 5:18. Pumunta po tayo, Efeso. At samahan niyo po ako sa paghahanap. Nasa ng Efeso at tayo tatayo at babasahin natin. 200. Efeso 5, pupunta tayo sa 18 at babasahin po natin ito. 47 Page, ano yun? 247. Pakihanap ng sabay-sabay tayo. Salamat po. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa mga kapatid natin. Verse 18. Tayo po tayo at ating babasahin. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Nandiyan na po ba tayo? Nakita niyo na po para sabay-sabay tayo. Habang hindi pa nawawala ang ating Okay. Sa verse 18. Okay, 1. At tika po, yung iba yata hindi pa nakakahanap para tayo sabay-sabay na magkakapatid. Anak, tulungin na. Okay, tulungin na para tayo ay 5:18. Hindi weteng yan, ha? Word of agad dyan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Okay. Nakita na? Okay, sabay-sabay tayo sa 18. 1, 2, 3. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa umagang ito sa kabila po ng may bagyo, pero malusaw na yung bagyo na yan sa Pilipinas, umalis na po. Right now, kami po magkakapatid ay sama-sama upang muling makinig ng iyong salita sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siya nagtuturo sa amin, na siya yung magbibigay ng insight kung paano kami lalago sa pananampalataya at lalo kaming makasumpong ng kapuspusan buhat sa banal na Espiritu. Kaya right now, humingi po kami ng kapatawaran, ano pong mga bagay na hindi kaya sa aking puso, Lord, alisin mo to, linisin mo po, sanctify my life, sanctify my heart, yung aking isip ay linisin mo ng iyong banal na dugo upang malaya kami na patuloy na magrema ang iyong salita sa aming buhay at patuloy na mabago ang aming buhay. Na maging kawangis mo from glory to glory, O God, ay maranasan namin iyong mga anak. Maging nasa online, Lord, samahan mo po sila at sila po ay kumuha din mga Biblia at tayo po ay makinig ng iyong salita. Itago mo po ako, Holy Spirit, hindi po ako ang makita, kundi ikaw sa aking buhay. Let your glory be seen in my face, not me, but you, O God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. At mga kapatid na nasa online, maupo din po tayo dyan. Kung wala po kayong ginagawa, so upo lang po tayo at namnamin natin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Good morning po, Sister Lynn from Saudi Arabia. Salamat po sa inyo dyan, sa mga nanonood. Alam niyo po ba doon sa Saudi Arabia pala, parang bumaha, di po ba, Sister Lynn? Nakita ko yung grabe sa Mecca. Grabe yung hindi naman binabalita sa malaking TV. Kung titingnan po natin mga kapatid, talagang nagaganap na po yung nakasulat sa Mateo 24. Unti-unti na po. Bagamat yung iba ang sabi, ay di pa yan, normal lang yan. Pero iba ngayon, imagine nyo, bawat bansa, bawat nation may nasusunog na na kagubatan. Tapos ay kasama pa yung mga bahay. Nagmimistulang parang mga nasa loob ng impyerno yung nasusunog. At ang nakakapagtaka nga po doon, bakit nasusunog? Ano to, gawa ng tao? O yung natures? Yun po yung katanungan na hindi maintindihan. Kasi may nagsasabi, parang may mga laser na bumabagsak. May mga laser. Di po ba ang laser,
kapag sinabing laser, parang yung rays ng sun at nasusunog ang mga kagubatan. So, nakakapagtaka. Pero ang Diyos na po ang nakakaalam. So, sa umagang ito, ang gawin natin ay magpakapuno sa presensya ng Panginoon. Kasi yun ang ating ipapanlaban upang hindi tayo matakot o hindi parating matakot kapag umaalulong si Satanas, di po ba? Sabi doon, si Satanas ay katulad ng leon na umuungol, at si Satanas ay naghahanap ng masisila. Papayag ba tayo mga kapatid na tayo parating nasisila ng kaaway? Lalo tayo ay galing sa fire up, tayo ay galing, nag-apoy tayo, nakaramdam tayo ng presensya ng Panginoon. So dapat the more na tayo ngayon ay mag-iinit sa paglilingkod. Kasi naranasan natin yung patikim ng Panginoon na yung kanyang presensya ay meron palang kapangyarihan ng Panginoon na pwedeng ibigay sa atin, na tayo pala ay pwedeng mapuspos ng presensya ng Panginoon. Amen? At yun yung kakailanganin nating mananampalataya. Kasi kung wala tayong kapuspusan ng presensya ng Panginoon, lagi tayong talunan. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya po tayo dadako na. Hallelujah. Yes. Oo, sabi ni Sister Cecilia Lopez, yan po yung napanaginipan ko na laser na kulay pula, pero sa panaginip ko, pampugot ng ulo po ang laser. Hallelujah! Huwag matakot sa mga pumapatay ng katawan. Ang katakutan natin, yung pumapatay ng kaluluwa. Ayan! Yung mga nauna sa atin, yung mga mananampalataya, pinugutan ng ulo, pinalapa sa leon, kung ano-ano. Pero, hindi sila natakot. Bakit? Si Jesus Christ ay nabuhay sa mga patay. O dahil si Jesus Christ nabuhay mga patay, mamatay tayo o mabuhay, tayo ay mabubuhay ng Diyos. O palakpan ng Panginoon. Medyo, po din yung mahangin sa crossing at saka umaambon-ambon. Pero, God is greater than Guring. Yung bagyo, si Guring yun. Lumayo-layo na si Guring. Ayan. So, maraming salamat po. Good morning. Magpatuloy na po tayo. Hallelujah. Huwag matakot mga kapatid. Amen. So, ready na po tayo. So, sa ating po buhay, tanungin ko po muna tayo, kahit po yung mga nandiyan sa online, pwede po kayong mag-react dyan, mag-comment, kasi tayo naman ay nasa freedom country. Hello, salamat po rin ng Panginoon. Hallelujah. So, tanungin ko po kayo, sino ang may mga cellphone dito? Ilan ang mga cellphone natin? Ilang beses kayo nagre-recharge sa maghapon? At kung minsan, ilang beses po kayo nagre-recharge ng inyong battery cellphone? O, 3? Isang beses. Isang beses. Sino ba dyan ang walang ginawa kundi mag-recharge ng battery? Sino po ang mahilig mag-recharge ng battery? Ayan. Tapos, habang ginagamit, nakasaksak ngayon, si charger. Sino po? Hallelujah, purihin ang Panginoon. Yung mga nasa online, ilang beses po kayo na mag-charge ng battery ng cellphone nyo? Amen. Ay, isa lang po. Salamat si Sister Linjo. Salamat po. Okay. Kaya ko po naitanong yun. Pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa kapuspusan ng banal na spirito. Kasi po kami ay galing sa on fire, so kailangan dagdagan ang mga kapatid nato na mag-on fire pa lalo para hindi po sila basta-basta igupo ng mga problema at pagsubok. Kailangan pag galing ka na sa on fire, kailangan pa natin itong ignite, kiskisan pa ba? I-push pa more. Mag-apoy tayo kay Kristo. Mag-apoy tayo sa paglilingkod. Kailangan push pa yan, push. Para hindi po manlamig. Kaya po, salamat sa umagang ito. Tayo po'y dumako na. Sabi dito, tandaan natin ang ating mga battery. Kahit napakaganda pala ng ating cellphone. Kahit yan ay 60,000, yung inyong cellphone, pero kung wala yung battery, gagana po ba kaya yon? Amen? So, kaya pala napakahalaga ng battery sa mga cellphone. Pero may tanong ako, kahit di kayo may magandang cellphone, maganda yung battery mo,
Pero ang tanong, kung walang kuryente, gagana po ba yan? Ayun. So, gumagana ang ating mga cellphone dahil puno ng charge. Subalit, kung wala namang kuryente, kung hindi mo isasaksak yan sa sakit ng kuryente, hindi rin mapupuno yan. So, pag-uusapan natin yan. Katulad ng ating mga buhay, kung wala tayong gagawing paraan para tayo mapuspos ng Holy Spirit, ay hindi natin mararanasan ang patuloy na kapuspusan. Sabi nga doon, faith without action is dead. So kahit tayo pong magkakapatid, tayong 8 o 10, ay dumalo sa fire up, kung pagkatapos naman ng fire up, wala kang gagawin, kundi nakaganyan, ay di walang mangyayari sa ating buhay. Walang mababago. Kaya kailangan tayo ay may gagawin. Kailangan tayo magpapatuloy na magpaapoy sa Espiritu ng Diyos para tayo ay Kanyang magamit sa Kanyang kalwalhatian, sa Kanyang kaharian. O, kagaya ng patuto ni brother, kung pwede nga lamang, ay siya'y humayo na. Excited yun eh. Kung pwede nga lang, kaya mo ba kapatid na magsisigaw doon sa paligid, repent! Repent! Before it's too late. Di po ba? Ganun yung nag-aapoy. Di po ba? Once na isang tao ay puno, puspos ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi po yun mapigilan. Dire-diretso po yun. Kasi naandun siya on fire. Pero yun nga lamang, kailangan niya magtrabaho kasi mayroon siyang anak na bubuhay na 3 at paaaralin. Pero i-balance natin mga kapatid. Kahit tayo ay may trabaho, pwede rin tayo makapaglingkod sa Panginoon sa mga lugar kung saan tayo inilagay. Doon ka gagamitin ng Panginoon pa isa-isa. Bahaginan mo yung katrabaho mo pa isa-isa. Pag yung meriendahan tayo, kausapin mo siya. Lord, ari po yung aking kakausapin, aalaga at kwarisa. Makakapaglingkod tayo. Amen? Maraming paraan. Walang bakante sa kaharian ng Diyos. Lahat tayo ay maraming gagawin, trabaho. Kulang nga ang manggagawa ni Lordy. Napakadaming tao na aanihin. Kulang tayo namang gagawa. Kaya po, walang bakante. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan, lagi siyang nag-charge. Salamat po, Sister Cecilia. Good morning po, Sister Laura. Salamat po mga kapatid. Let's go! Alamin na natin. Maganda ang ating pag-uusapan dito. Sabi dito, kapag ang ating mga cellphone ay hindi charge, no power. So wala din po pala saysay kahit napakaganda ng cellphone natin. Ano? Kung walang source of energy, kung walang charger, wala pong saysay. So pumunta na po tayo. So ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay the need to be filled by the Holy Spirit. Yung needs natin. Ano yung needs? Yung kakailanganin natin para tayo ay the more na mapuno ng banal na spirito. Ibig sabihin, hindi po sapat yung ating isang araw lang at kalahati. Hindi po sapat yun. Kailangan tayo ay continuous na alamin kung paano pa tayo patuloy na mapupuspos ng banal na spirito sa ating mga buhay. Bakit kailangan natin na parating napupuspos ng banal na spirito upang tayo ay lalong nag-aapoy at lumalalim sa pananampalataya. Yun po ang pag-uusapan natin. At kung gusto po natin na patuloy na mapuspos ng banal na spirito, may mga dapat tayong gawin. Alamin natin yun. Yung mga bagay na dapat natin gawin para lalo pa tayong mapuspos ng Holy Spirit sa araw-araw nating buhay. Kasi po, kung hindi tayo puspos, parati po tayong talunan. Kahit tayo ay matatagal ng mananampalataya. Dahil sa dami ng ating natatanggap na problema, pagsubok, yan po ang nagpapabigat sa atin. Kawalan ng ganito, wala ng ganon. Kapag nakita natin yung ating bikasan na walang laman, para tayong nalulumbay na wala na kaming pagkain. Di po ba? Kapag tayo ay wala ng pera, ang ating mga wallet, wala ng pera. Kaya sumisimangot na ang ating mukha. Pero, once na
Alam natin kung paano natin pa-ignite ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Wala sa ating vocabulary. May pera o wala. Hindi tayo dapat nalulupaypay. Hindi tayo dapat nalulungkot. Bagkus nag-aapoy tayo sa Panginoon. Dahil alam natin ang Panginoon ang magbibigay ng lahat ng bagay. Amen? Purihin ang Panginoon. Iwanan na natin yung awitin na nakasimangot ka na lang palagi. Para bang ikaw ang nagmay-ari ng sama ng loob. Iiwanan na natin yan. Bakit natin iwanan yung mga dialogue na yan? Yan ay dialogue nung hindi pa tayo born again, nung wala pa tayong Kristo. Ngayon tayo may Kristo na, hindi na yan dialogue ng mga anak ng Diyos. Amen? Ang dialogue ng Diyos, my God will supply all my needs. The Lord will never leave me nor forsake me. Yan ang mga dialogue dapat natin sa panahon natin. Kasi nung mga hindi pa tayo mga Kristiyano, ano ang mga bukang bibigay natin wala nga pera, pero nasa isin kain na kain. Ano? Ganun ang dialogue ng mga wala pa sa Panginoon Pero tayo ngayon, kalimutan na natin yan. Amen? Kasi tayo ay unti-unting binabago ng Panginoon. Tayo ay gusto niya maging kawangis niya sa pananampalataya, sa mga attitude, kaya yun ang ating kunin. Kung ano yung mga gusto ng Panginoon ay pagawa sa atin, yun dapat ang ating kunin. Ayan! Malungkot po, Pastora. Hallelujah. Alin ang malungkot, kapatid na Lucy? Walang pera. Hindi malungkot. Sabi doon mga kapatid, kaya nga hindi dapat yun ang dialogue natin. Ang dialogue natin ay, ano yung kanta na masaya? Higit pa at sapat na, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa pangangailangan. Higit pa sa lahat ng iyong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, kundi ika'y sapat na, ika'y sapat na, at higit pa. O di po ba, yan dapat ang dialogue ng mga mananampalataya. Mawalan ka ng pinansyal, mayroon ka pinansyal, ang Diyos ang kasapatan natin. Dahil ang Diyos, sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Amen? Kaya po, yung mga anak ng Diyos, hindi na dapat kasali doon sa mga nakasimangot kapag walang pera. Hindi na dapat tayo sumasali doon sa mga daing ng daing dahil tayo ay pinapire up ng Lord. Tayo ay ini-ignite ng Lord para tayo ay hindi parating parang lugi. Pagkos tayo mana nagumpay because sinabi ng Panginoon. Amen. Mga anak, pasok, naulan. Umuulan po din sa release. Huwag magpaulan, mga bala. Upo dito. Yung gusto ng pagpapala kay Lord, spiritually, maupo dito sa bahay. Release po kasi din yung mga bata ay nasa gitna ng release. Amen. Puri ng Panginoon. So, unang bagay, sabi dito, ano po ba ang ibig mo nang sabihin ng puspos tayo ng Holy Spirit? Sige nga po, ano ang sinasabing kapuspusan ng Spirit sa atin? Ikaw kapatid, nanay, kayo po, ano po ba ang ibig sabihin ng puspos ng Holy Spirit? Amen. Okay. Si Ate Maria, ano po? Yung Holy Spirit ang tumikilos sa puso ko, sa isip ko. Amen. Salamat po. O, sino pa dyan? Kuya Junior, ano ang ibig sabihin ng puspos ka ng Holy Spirit? Puspos ng Holy Spirit ay hindi na po nag-aalala kung ano ang Kakain. kailanganin. Amen. O, sino pa? Kapag puspos ka ng Holy Spirit, Ano po, nag-aapoy at gigil na pong magbahagi. Ate Laika, ikaw, ano yung puspos ng Holy Spirit sa iyong pagkaunawa? Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Galak na galak ang puso. Salamat po. Purihin ang magpatuloy tayo. Umuulan po dito sa angin. Amen. So sabi dito, ang ibig sabihin ng puspos ng Espiritu, ito po yung yung tigib. Yung puno ka ba? Yung kumpleto ka para bang wala ka nang hahanapin pa. Wala nang kulang. Hindi ka na naghahanap ng kung ano pa man. Dahil yung Espiritu ng Diyos na nasa ating puso, ang
ang magpupuno sa ating mga pangangailangan. Di po ba? Yun po yun. Tayo ay complete. Kaya nga po, sabi doon sa Colossians 2:10, we are complete in Christ. Once we become the born-again Christian, once we accept Jesus Christ as Lord and Savior, we are complete. Dahil ang nagpapakumpleto sa atin, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Yung po ang ibig sabihin nun. Ano naman po yung biblical meaning na tayo ay full of the Holy Spirit? Sabi doon, kapag tayo po ay puno ng presensya ng Panginoon, sabi po doon, yung Panginoon ay magpo-flow sa ating buhay katulad ng tubig na umaagos na hindi mapipigilan. Nakakita na ba kayo ng ilog na grabe ang ganon, yung agos, lagaslas ng ilog? So, ganon po pala. Kapag tayo puno ng presensya ng Panginoon, tayo ay katulad ng tubig na naandun, umaagos, at hindi tayo natatakot. At may impact tayo sa ating kapwa. Yung pala yun, once na isang tao ay puspos ng presensya ng Panginoon, ikaw ay magiging yung impact. Ano yung impact? Nagkakaroon tayo ng sa kapwa natin. Ano ba yung salitang impact, mga kapatid sa online? Nagkakaroon ka ng tulungan niyo ako. Nagkakaroon ka ng impact sa kapwa mo. Nakakadala ka. Nakakahawa. Amen. Woo! Yung kailangan makahawa tayo. Kapag tayo puspos ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, kailangan pala tayo nakakahawa. Ano ang dapat natin ihawa sa kanila? Yung Panginoon. Yung salita niya. Dapat pala tayo ay magkaroon ng impact sa iyong kapitbahay, sa ating kapwa, sa paligid natin. Makikita na tayo kaiba. May something, meron kakaiba sa ating buhay na hindi nila, para bang namamagnet sila. Ay, may meron ba dyan kay ganito? Ay, bakit parang kakaiba? Ganun po ha, kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu, tayo po ay makikita yung shine ng Panginoon sa ating buhay. The glory of the Lord will be upon us. Kagaya ni Moses, di po ba? Yung glory ng Panginoon ay nagsashine at hindi makatingin ang mga tao. Imagine mo yun nag-glory yung kanyang mukha, Maranasan natin yun sa panahon natin ngayon. Wow! Imagine mo yung makikita ng tao, uy, bakit yung mukha mo ay parang nagliliwanag? That is full of Holy Spirit. Amen? Opo, 40 days and 40 nights na in the presence of the Lord. Kaya pagbaba niya talagang nagsashine. Grabe yung kapangyarihan na yun. Hallelujah. Amen. Puri na Panginoon. Salamat po mga kapatid na Sister Evangeline. Gandang umaga po, Sister Wena. Salamat po. Maganda po ang aming pinag-uusapan. Yung patuloy na kapuspusan ng Holy Spirit kasi kailangan natin yan. Even, lalo na ngayon, nasa last days tayo. Hallelujah. Kaya napakahalaga na once na pala tayo puspos, tayo ay makakahawa ng ating kapwa. Yan po yun yung pinakamabilis makakahawa ka. So nawa, sa ating mga buhay ngayon, na tayo ay galing sa fire up at ini-ignite pa tayo po ay makahawa, maka-influensya sa ating kapwa para marami pang maligtas. Yun! We must become influencer sa ating paligid. Tayo po yung makaka-influensya ka sa kanila na sila'y ating ilalapit kay Kristo. Hindi po palayo Tayo po yung gagamitin ng Panginoon para ilapit natin ang mga tao kay Kristo. Once na nakita sa atin the glory of the Lord, grabe po. Patuloy natin maranasan yan. Hallelujah. At sabi doon, ano yung unang bagay? Pagpatuloy na po tayo at baka tayo maubusan ng load. Unang bagay, first thing to do para tayo ay lalong mapuspos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ano po yung dapat nating gawin? Number 1 po, nakapuspusan, sabi doon sa nabasa kong aklat kay Douglas. Nabasa ko po yun. So, isi-share natin ngayon para tayo ay lalong
mapuspos ng Holy Spirit. Number 1, para tayo ay patuloy na makaranas ng kapuspusan, napakahalaga muna po tayo na makahingi ng kapatawaran. Number 1, we need to ask forgiveness from God. Punta tayo sa Gawa 2:38. Bakit napakahalaga muna na tayo ay magsisi sa harapan ng Panginoon para tayo ay patuloy na mapuspos ng kanyang presensya. Gawa 2:38. Samahan niyo po ako kahit kayo mga nasa online. Bakit po napakahalaga na tayo ay mapuspos ng Holy Spirit? At yung unang bagay na dapat natin gawin para tayo ay makaranas ng kapuspusan, una, humingi muna tayo ng kapatawaran. Gawa, punta po natin Gawa 2:38. Sige po, Gawa at sa 2:38. Okay. 38. Okay, sabay-sabay po tayo. 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Amen! Yun po yung unang bagay para tayo ay patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu. Napakahalaga na tayo ay humingi ng kapatawaran. Sa ating mga buhay ngayon, di ba? Tayo po ba'y pinatawad na ng Panginoon? Amen. Salamat po. We are forgiven sinner, kaya nga po tayo nakakalapit na sa Panginoon. Pero kailangan po natin itong i-remind muli ng Panginoon na napakahalaga na tayo ay nagsisisi at nagpapabautismo sa tubig para tayo ay patuloy na panahanan ng banal na Espiritu. Sabi din tingnan niyo po tayo ay kapag may kasalanan tayo ay hindi makakatanggap ng kaloob na Espiritu Santo. Ibig sabihin, kaya pala, once na hindi tayo nagre-repent, kung hindi mo na, kagaya nung bagong tanggap tayo, kapag hindi tayo nagsisi, hindi po natin mararanasan yung sinasabi na banal na Espiritu. Napakahalaga po talaga na tayo ay lumapit muna, magsisi muna, para yung banal na Espiritu ay ating matanggap. Kasi po, ang banal na Espiritu ay sa 39, sapagkat ang pangako ay para sa sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Papurihin ang Panginoon. Ang Panginoon pala ang magtatawag sa atin. Ang Panginoon ang humahanap sa atin. Kaya palapakan nga po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Ibig sabihin, ang Panginoon ang naghanap sa atin. Siya yung naghanap sa atin para tayo ay makasumpong ng kapatawaran upang kapag tayo nakasumpong ng kapatawaran, yung banal na Espiritu ay mananahan sa ating puso. Kaya po, salamat sa Panginoon na tayo ay nakasumpong ng kapatawaran. At sabi nga po doon sa awit 66:18, punta nga po natin, awit, pakihanap din po mga kapatid, awit, kung may Bible po kayo dyan, awit, lumalakas po ang ulan dito sa amin. Pero Lord, diretso po kami dito magpapalakasan. Awit, ano po page ang awit natin? Awit 568. At pumunta tayo sa 66. Awit 66. Page 567. At babasahin natin sa 18. Okay, samahan niyo po ako. Nandiyan na po kayo sa verse 18. Sabi po dito, kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako diningig ng ating Panginoon. So napakahalaga kapag pala tayo ay patuloy
na magkakasala sa harapan ng Panginoon, tandaan po natin, hindi tayo papakinggan. Ano po? Kaya po napakahalaga na every time na tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos, tayo po ay humihingi ng kapatawaran. Kapag hindi tayo lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran, hindi tayo makakapabuhay na kasama ang banal na Espiritu. Bakit po kaya? Kasi ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Dahil sa kasalanan, kaya tayo ay napahiwalay sa Panginoon sa Garden of Eden. Kaya po, lumayo ang Panginoon kay Eva at Adan dahil sila ay sumuway sa Panginoon. Naging matigas ang ulo, hindi nakinig, at ang sinunod nila yung kanilang mga sarili. Kaya sa ating buhay sa panahon ngayon, number 1 pala na dapat nating maintindihan kung gusto nating patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu, napakahalaga na tayo ay mayroong pusong dalisay sa harapan ng Diyos. Tayo ay nakalapit sa Panginoon at nakahingi ng kapatawaran. Okay? Yun po yung unang bagay na kailangan natin para tayo patuloy na mapuspos ng presensya ng Panginoon. We need a pure heart. Hallelujah! Every time na tayo lalapit sa Panginoon, kailangan tayo ay may pusong dalisay. Kasi kahit anong iyak natin, kahit anong lupasay mo, kung tayo ay madumi ang puso sa harapan ng Diyos at hindi tayo humihingit ng patawad, wala pong kapatawad, wala pong hindi tayo papakinggan. Kaya po tandaan natin, salamat sa Panginoon na may 1 John 1:9 tayo. Ano po? If we confess our sin, God is just to forgive and clean us from all our unrighteousness. Tingnan niyo po. Kapag tayo nagkakasala, humingi lang tayo ng kapatawaran at patatawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon na to. Alam ng Panginoon na tayo'y nasa laman. Alam niya na tayo mahuhulog sa kasalanan, kaya siya ay nag-provide ng salita para tayo ay patuloy na linisin ng kanyang salita. At yung kanyang salita na yun, ayon sa unang Juan 1:9. Kaya po pag tayo nahuhulog sa kasalanan, parati po natin tandaan na tayo ay magkaroon ng pusong dalisay sa harapan ng Diyos. Ayan, pangalawang bagay po, kung gusto nating patuloy na mapuspos o mag-apoy o mag-ignite sa harapan ng Panginoon, gusto natin na tayo ay parating mananagumpay sa ating araw-araw na buhay. Ano yung pangalawang bagay? Sabi doon, pumunta ka po sa Galatia 4:6. Sige po, hanap po tayo. Galatia 4:6. Galatia. Ayun. Sa page 237 sa New Testament po tayo. Sa uli. At pupunta tayo sa 4. Ayan. 239 mga kapatid. At pupunta tayo sa 4:6. Ayun. 6, sabay-sabay nga tayo. At dahil kayo ay mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Amen. Purihin ang Panginoon. So, pangalawang bagay na dapat na mayroon tayo para patuloy tayong mapuspos ng presensya ng Panginoon, dapat tayo ay anak ng Diyos. Pangalawang bagay, we must be a child of God. Tanungin ko po kayo, tayo po ba ay anak na ng Diyos? Amen. Kayo po mga nasa unahan, anak na po ba tayo ng Diyos? Kaya niyo po bang ipaglaban na anak tayo ng Panginoon? Amen. O, paano natin ipaglalaban na anak tayo ng Diyos? Amen. Ano pa? Amen. Sunod sa kalooban ng Diyos. So, nag-umpisa na tayo'y maging anak ng Diyos, buhat ng tayo ay nagsisi. O, kaya huwag niyong kalilimutan yung araw na kayo ay na-born again Christian. Kung kailan yung spiritual birthday niyo, baka nagkalimutan niyo na.
Hindi nyo na alam kung kailan yung spiritual birthday nyo. Yung araw na tinanggap mo si Lord, Panginoon, ako po'y humihingi ng tawad sa iyo, nagsisisi po ako, patawarin mo po ako, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, para po pagdating na panahon, ako po ay makasumpong ng buhay na walang hanggan. At ang pangako ng Panginoon, buhat doon sa John 3:3-7, sabi doon, sa 1 John 12, ang isang tao na magsisi ay pagkakalooban niya na maging anak ng Diyos. So, doon po nag-umpisa na tayo ay tinawag na child of God. So, yun yung pangalawang bagay na kailangan natin o requirements para tayo ay patuloy na mag-apoy. Patuloy tayo na mapuspos ng Holy Spirit. Kasi, tanungin ko po kayo, yung bang hindi anak ng Diyos, pupuspusin? Oo. Yung mga ampon, halimbawa, halimbawa po, sa isang pamilya, hindi magkaanak, nag-ampon, inampon lang, wala silang kasulatan na ililipat na yung pangalan doon sa batang iyon, ng tatay, para maging tagapagmana. Sa palagay nyo, kapag yung ampon ay hindi nagpagawa ng mga papeles, sa palagay nyo, makakasumpong yun ng mana? Hindi po. Oo. Kasi Hindi siya legal. So, kagaya po natin, mga kapatid, sa pananampalataya, nagkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos, buhat nang tinanggap natin si Jesus, buhat nang tayo ay naging born-again Christian. At doon nag-umpisa na tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. Kaya sabi doon, you must be born again to see the kingdom of God. Once na hindi tayo naging born-again Christian, hindi natin nakipagkasundo sa Lord, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Kaya palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay nyo, na kayo ay naging born-again Christian. At umpisa pa lang yan. Nag-uumpisa pa lang po kayo, mga kapatid, na mga bagong mananampalataya dito sa aming bahay sa Ban. Yung mga matatagal naman, na-i-enjoy na po namin o natin yung privilege bilang anak ng Diyos. Bakit? Ano yung isang bagay na privilege na tayo ay anak ng Diyos? Hindi na tayo slave ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Before na hindi pa tayo born-again Christian, tayo ay alipin ng ng mundo, ng kasalanan sa mundo. Lahat na ng kasamaan nga sa atin Kaya nga po magpasalamat tayo sa Panginoon. Tayo ay kanyang pinatawad at tinaguri ang I am a child of God. I am longer to slave to fear. I am a child of God. Tandaan po natin, yan yung pangalawang bagay na kailangan natin para tayo ay patuloy na mapuspos ng banal na spirito sa araw-araw nating buhay. Dahil kung hindi tayo anak ng Panginoon, hindi natin mararanasan yung kapuspusan, hindi natin mararanasan yung pagsama ng Diyos, yung pagmamahal, yung comfort, yung pag-iingat, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang paggabay, yung lahat na benefits na ginawa ni Jesus Christ doon sa cross, yun ay para sa ating mga mananampalataya. Kaya po yung ating pamilya, huwag tayong magsawa na sila rin ay makasama natin na maligtas, na sila rin ay maging born-again Christian para sila rin po ay maging kapatid natin kanino? Kay Kristo. Masakit sa kalooban na yung iyong anak, asawa, tita, tito, kuya, hipag, bayaw, ay hindi makakasama sa journey na to. Masakit po yun. Yung hindi nila maranasan na tawaging anak ng Diyos at hindi maranasan yung buhay sa langit. Masakit po yun. Kasi may impyerno Kaya nga po kung hindi tayo magpapatuloy na mag-ignite o mapuspos
ng Holy Spirit. Yung mga kamag-anak natin, pababayaan natin yan. Ibahala nga kayong mapunta sa impyerno, ang titigas ng ulo niyo. Pero because the Spirit of the Lord is in you, in our heart, siya yung patuloy na magkukonvict at magbibigay ng habag at awa para we need to reach out them. We need to reach out them. Para kahit paano, maagaw natin sila sa impyerno at tayo yung gagamitin nun, mga kapatid. Kaya kailangan natin na mapuspos ng Holy Spirit. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu upang tayo'y magpatuloy, reach out the lost. Kahit isa lamang maagaw natin. At syempre, di man tayo papayag, di ba? Na yung pamilya natin, mapunta sa impyerno, di ba? Pinaglalaban natin yun. Kaya tayo hindi nagsasawa na manalangin, umiyak sa Panginoon. Lord, yung kuya ko. Lord, yung kapatid ko. Lord, yung kamag-anak ko. Lord, yung pamangking ko. Di mo ba? Sino sa inyo yung hindi umiiyak sa Panginoon at nananalangin na iligtas yung kanyang pamilya, yung kanyang anak? Di po ba? Tayo po yung lalapit sa Diyos. Pero hindi tayo makakalapit sa Panginoon kung tayo mismo ay walang maayos na relationship with the Lord. Kung hindi tayo mga anak ng Diyos, hindi natin magagawa yung ating privilege na sila'y akain. Amen? Kaya tandaan po natin, mga kapatid, sapagkat tayo kanya ng mga anak, ang Diyos ay kasama na natin. Kaya napakahalaga na tayo'y parating magpapuspos sa Espiritu. Hallelujah. Kaya napakaliwanag po dito. Ngayon, tayo nakakatawag ng Ama. Ama ko. Ipo ba? Nung hindi pa tayo mga born again Christian, di ba? Hindi naman natin alam kung sinong tatawagin natin. At tinatawag natin lahat ng uri ng santo. Ipo ba? Ang nakakalimutan natin tawagin, yung pinakamahalaga sa lahat. At walang iba kundi yung Ama sa langit na may likha ng lahat ng bagay through His Son, Jesus Christ. Di po ba? Tanungin ko po kayo, nung hindi pa tayo born again Christian, sino po tinatawag natin? Ako na nga lamang po, lahat na lahat ng santo, pinatukoy. Lahat ng santo, pinatuko. Kung pwede pa nga lamang po, lahat ng mga uri ng santo, santa, bibilhin ko at aking ilalagay doon sa bahay ko. Magagawa ako ng parang na testimony ko ba sa inyo yun? Magagawa ako ng parang altar na lahat. Ilalagay ko doon, i-display ko lahat ng santo. Yun ang sa akin. Kasi yun ang aking pagkaunawa. Pero nung ako'y na born again Christian, nahiya ako sa harapan ng Diyos. Na ako pala, sinasamba ko yung mga gawa ng kamay ng tao. Pero salamat, ako ay pinalaya at ginawa niyang anak ng Diyos. Kaya dahil anak na tayo ng Diyos, tayo ay patuloy na magpapuspos sa kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay hindi bumalik sa dati nating pagkatao. Bagkus tayo magpatuloy looking unto Jesus, the finisher of our faith, para makamtan natin yung pangako na buhay sa langit. No turning back, mga kapatid. Diretso lang. Kahit tayo lumalakad sa makipot na daan, pero step by step, alam mo naman na patutunguhan natin ay yung pangako ng Diyos na langit. Yes, lumalakad ka nga sa malawak na daan, pero naman ang patutunguhan nun ay impyerno. Saan po tayo? Sa makipot na daan o sa malawak na daan? Pero tayo ngayon ay tinaguriang anak ng Diyos, mananampalataya ng Diyos, kaya dapat tayo ay mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, parating puspos upang hindi magkaroon ng puwang, yung mga kaaway, yung mga negative thoughts sa ating isip, sa ating puso. Dapat tayo ay namumuhay sa gabay ng banal na Espiritu sa araw-araw. Ayan, talapakan ng Panginoon. Anong kasunod pangatlo? Ano yung pangatlo na dapat nating gawin para tayo ay continuous na nag-i-ignite, na nag-aapoy sa presensya ng Panginoon? Pumunta po tayo sa 1:37. Isaiah 44:3. 1:37. 1. Amen. Sa aklat ng 1. Hallelujah. Tingnan natin. Ano chapter po?
1. Ating pong buklatin dito. Sabi dito sa John 7:37, 39. Ayun po. Okay, buklatin po natin. Salamat po. 1737. Opo. Ayan, mga kapatid, sa pananampalataya, magandang umaga po. Pumunta po tayo sa Juan 7 at 7:39. Pangatlong bagay para tayo ay patuloy na mapuspos ng presensya ng Panginoon dahil tayo ay parating may battle sa araw-araw nating buhay. Tandaan po natin, ang ating kaaway ay mga espiritu na hindi nakikita. Kaya kung hindi tayo puspos ng Espiritu na Santo, ay hindi po tayo talunan po parati tayo. So kaya po tandaan natin mga kapatid na napakahalaga na tayo araw-araw ay puspos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po. Nawawala po ang signal. Hallelujah, Lord. Tulungan mo po kami. Malakas po kasi ang hangin dito sa amin. At umuulan pa. So good morning po. Joseph, magandang umaga po. Moses, magandang umaga po. Bilisan po natin upang hindi tayo maubusan ng load. Matapos po natin na napakahalaga na tayo ay mapuspos ng Holy Spirit. So pumunta na po tayo doon. Nabasa na po ba natin? Sa Juan. Asa na po? 1. Lord, tulungan mo kami na mapabilis upang hindi kami maubusan. John 7 and 37 to 39. 37. 127 po ang page. Okay, sa 7. Okay. Umuulan po talaga 7. Okay, 37. Okay, basahin natin. Ito na. Sa kahuli-hulihang at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi na ipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Amen. Puri ng Panginoon. So ano yung kasunod na bagay para tayo ay patuloy na makontinyos ang kapuspusan ng Banal na Espiritu? Sabi doon sa binasa natin, napakahalaga pala na tayo ay magkaroon ng heart desire na mapuspos, na mapuno ng Espiritu Santo sa ating buhay. We need to desire. Sabi nga po doon sa awit 37, delight in the Lord and He will give you the desire of our heart. Nakulog, Lord. Nakulog po ba dyan mga kapatid? Sa mga lugar nyo, bumulog na po dito sa may release ng trend. Hallelujah. Lord, tulungan niyo po kami makatapos. So, yun yung pangatlong bagay na kakailanganin natin para tayo patuloy, continuous to be filled with the Spirit of the Lord. Tayo ay magkaroon ng desire sa ating puso. Hindi-desire po pala natin na tayo mapuspos ng Espiritu Santo. Makatanggap tayo ng kapuspusan. So, mga kapatid, yung mga dumalo sa fire up, nag-desire po ba kayo ng kapuspos ng Holy Spirit doon sa ating retreat? Amen. Salamat naman po palakpakan ng Panginoon. Kasi once na hindi pala tayo nag-desire, hindi tayo makakaramdam ng sinasabi na ikaw ay pinupuspos ng Holy Spirit. Mahihirapan po tayo. Kaya napakaliwanag doon sa sinabi na napakahalaga na kayong mga nauuhaw, kailangan po pala na tayo'y mauhaw, mag-desire tayo na mauhaw sa presensya ng Panginoon. Mag-desire tayo na mauhaw na yung Holy Spirit ay ating matanggap. Mahalin natin yung Holy Spirit dahil siya yung binigay sa atin ng Panginoon sa panahon natin, na siya magtuturo sa atin, na siya yung magmamahal sa atin, na siya yung magkukumport sa atin. We need to love the Spirit of the Lord. We need Him. Tayo po ang nangangailangan sa Panginoon.
Because God is God. Kahit wala tayong mga tao, God is still God. So tayo pong mga mananampalataya, tayong mga anak na ng Diyos, ang kailangan parating nagdi-desire na tayo mapuspos ng glory, ng power, ng authority ng Panginoon upang hindi tayo talunan palagi. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po sabi pa doon sa Isaiah 44:3, come to those who are tears. Yung mga yung mga nauuhaw, lumapit kayo sa living water. Amen? Excuse me po. Hallelujah. 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 Ano po yung Isaiah 44 through 3? Tingnan nga po natin Isaiah. Sige, basahin po natin. Aking ibubuhos ang saganang tubig Amen. sa lupa, sa tuyong lupa. Hallelujah. Ang pagdadaluyin, ibubuhos ko sa Amen. anak ang aking espiritu. Yun. Ang mga liping susunod sa iyo, Amen. ang pagpapalain. Yes, sabi po doon napakaliwanag, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu Santo sa mga mag-aas o humihingi. So before na hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa tayo tumatanggap kay Lord, di ba? Hindi naman natin kilala ang Holy Spirit, di po ba? Hindi natin kilala kasi nga ang ating focus ay nakapokus tayo sa mga Diyos-Diyosan. So salamat sa Panginoon sa panahon natin na to, na tayo ay nakatanggap ng kapatawaran, tayo naging anak ng Diyos, at ngayon, tayo ay maglulunging. We need more of you, more of the Spirit of the Lord, more. Kailangan po natin mapuspos ng presensya ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Panginoon, para tayo ay hindi talunan. So tanungin ko po kayo, tayo lahat po, bakit po maraming Kristiyano ang parating talunan? Sa palagay nyo, sige nga po, kayo pong nasa online, bakit po maraming mga Kristiyano na parating talunan at para bang walang nababago sa buhay, parang atyot-yot pa rin? Ano kaya ang dahilan? Bakit parati tayo talunan, mga kapatid? Pumupokus sa mga problema. Ano pa? Hindi nagpapabago sa Panginoon. Hindi nagpapabago sa Panginoon. Ano pa po? Kayo po dyan sa mga nasa online, mga kapatid, bakit pakiramdam natin na matagal na tayo Kristiyano, para bang talunan tayo? Ano po? Nakapokus po sila sa tradisyon na kinagis. Ayan, nakapokus sa tradisyon. Ayaw pa rin iwanan yung mga tradisyon na kinagisnan. Kaya, hindi makakilos ang Holy Spirit sa ating buhay kasi tayo ay parating bumabalik sa Egypt. Ano ang Egypt? Yung pinagalingan natin na tradisyon na tayo ay parating inalipin ng kasalanan. Hanggat hindi tayo patuloy na iniiwanan ng tradisyon, tayo ay nakaalipin sa dati nating buhay. Ay, ang gusto ng Panginoon sa panahon natin na tayo anak na ng Diyos, we need to desire na parati nating maranasan yung presensya ng Panginoon, yung kapuspusan ng Panginoon sa araw-araw nating buhay. At sabi nga po doon, mula sa kanyang puso, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So, ang tinutukoy dito, yung Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya. Mayroon na po ba tayong Holy Spirit sa ating puso, mga kapatid? Amen. Ay, salamat, palakpakan ng Panginoon. Salamat po. At sabi doon, nung time pala ni nung time po sa New Testament at saka sa Old Testament, wala pa po yung Holy Spirit, di po ba? Kasi doon sa Old Testament, dinideclare pa yan eh. Sinasabi na, pagdating ng panahon, doon palang mararanasan yung Holy Spirit. Kaya po doon sa Books of Acts, na ando na yung gawa ng banal na Espiritu, nung wala pa si Jesus Christ, nung hindi pa po si Jesus Christ nag-offer ng buhay at nagsakripisyo, yung Holy Spirit po ay hindi ba kumagalaw, di po ba? Pero siya ay nag-aano kay Jesus Christ. At ang sabi ng Panginoon, ano nga po ba yung sabi ng Panginoon? Hanggat hindi
ko nagagampanan ang responsibility na binigay sa akin ng Diyos Ama. Hindi ko maiipadala sino? Si Holy Spirit. Yung another. Ano? Yung iba magagaling magpaliwanag ng Holy Spirit eh. Ang gagaling nila mag-explain tungkol sa Holy Spirit. Yung Holy Spirit, nung time sa New Testament, wala pa. Kasi si Jesus Christ pa ay tao pa. Hindi pa siya nare-resurrect. Kaya sabi niya, tingnan niyo po ha, tingnan niyo ang kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Di po ba sino yung unang babae na pumunta doon sa Campo Santo para tingnan ng Panginoon kung naandun? Sino po yun? Mga babae. Maria Magdalena. Pagdating doon ay nawawala po. Nasaan na si Jesus? Saan nagpunta ang katawan ni Jesus? O di po ba? Nakita nila, wala na sa libingan si Jesus Christ. Tama po ba mga nanonood? Wala na doon si Jesus. At si Jesus ay nabuhay. Kasi nakasulat after 3 days, mabubuhay si Jesus. Ay hindi nga naniwala itong mga disipulo na to nagkakagulo. Bakit? Nasaan yung katawan ni Jesus? Nasaan? Saan pumunta, di ba? At si Maria, sino yung naunang tumakbo siya. At sinabi to sa mga disipulo, nawawala yung katawan ni Jesus. Sino naman kaya ang kumuha nun? Hindi po ba? Kung maalamin niyo yung istorya, nabasa niyo po ba yun? Yung binasa natin ng gospel, ha? So, pagkatapos nun, hindi na malayan na si Jesus Christ pala yung naandun na parang anghel. Di po ba at nagpakita? At sabi nun sa babae, pumunta ka, sabihin mo nga das disipulo, ay makikipagkita ako doon. Ipamalita, na ipanabuhay ako. Aba, mayroon pa nung time na yun na sabi, ay, huwag niyo sasabihin na nabuhay si Jesus, ha? Sinusulsulan pa? Sinusulsulan na si Jesus daw ay hindi nabuhay. Tingnan niyo po, nung unang panahon palang kurap na rin ang mga tao. Imagine mo yung gobyerno nun. Kaya sasabihan yung mga nakakita kay Jesus na nabuhay, na tumahimik, bibigyan siguro ng ginto. Kaya naman, Kaya hanggang sa panahon natin, maraming kurap. Tumahimik ka, babayaran ka ng 1 bilyon. Huwag ka nang maingay. Pero once na ikaw ay puspos ng banal na spirito, hindi mapipigilan na ikaw ay humayo, magsabi ng katotohanan dahil yun ang gusto ng Panginoon. Sabihin ang katotohanan sa mga tao. Di po ba? Kaya po, tandaan natin, buhat ng mabuhay si Yesu Cristo, di ba kumain pa ng nagluto pa. Anong isda kaya yun mga kapatid? O, sino makakahula? May nakalagay pa na nag-ihaw ang Panginoon ng isda at isda at saka tinapay at tinawag, halik kayo, sabi ni Jesus. Pero, don't touch me. Sabi ng Panginoon sa mga disipulo, huwag niyo akong hahawakan. At diba, lumampas pa rin siya doon sa ito pa si Tomas, ay nag-alilangan pa. Sige nga po, kung ikaw talaga ay si Jesus, sige nga yung aking ituturo, igaganong ko doon sa tagiliran. Tingnan niyo po yung mga tao. Walang tiwala sa Panginoon, nabuhay na nga nakasulat na nga, ayaw pang maniwala. To see is to believe, pero sabi, mapalad ang maniniwala at makakakita. At imagine mo si Jesus Christ ay lumampas to sa pintuan. Di po ba kaya naniwala sila na buhay si Jesus? Kaya masarap pong magbasa ng Gospel of Christ. Makikita natin kung paano si Jesus Christ naandun. At anong nangyari? Kaya napakahalaga tayo ay magkaroon ng desire na mapuspos ng Holy Spirit para hindi tayo lugi parati, hindi talunan. Maraming Kristiyano talunan. Para bang nasayang yung ginawa ng Panginoon doon sa cross ng Calvary. Hindi nasayang. Bakit? The resurrection power of Jesus Christ, yun ay iniwanan sa atin. At siya'y umakyat sa langit. At ang sabi nga doon sa Acts 1:8, wag muna kayong mangangaral na, wait, the Spirit of the Lord, the power, wait. Di po ba? Kaya sabi doon sa Acts 1:18, ay syempre yung mga mananampalataya galing sa fire up, ay di sige, mangangaral ako. Ay sabi, huwag muna. Kailangan ko pa kayong basbasan. Kailangan nyo si Holy Spirit. Kailangan nyo mabaptize of the Holy Spirit para lalong may power.
palakpakan ng Panginoon. We need the power of the Holy Spirit. We need the Spirit of the Lord in our heart. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoon para tayo hindi talunan. Para kapag tayo may pera o wala, makakapaglingkod tayo sa Diyos dahil ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Ayan!